Hello mga kapatid, magandang gabi po. Pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. At bago lang tayo natapos sa Christmas, sa pangunguna ni Bishop-elect Gerardo Saco. So, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari sa isipan at puso natin mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ang isi-share ko po sa inyo itong patungkol sa Christmas. Okay. So bukas hindi po na-postpone po yung proper trial natin, yung fiscal natin, yung abogado natin, fiscal. Dahil itong vote buying mga kapatid is against po ito sa people of the Philippines, no? People of the Philippines against political leader po. So ngayon na-move po, babasahin ko po yung wait muna mga kapatid, no? Babasahin natin yung na-postpone po. Na-postpone po itong ating para bukas po. So, pero naghihintay tayo at hindi tayo nagmamadali. Ginagawa natin itong legal action mga kapatid because of mercy. Naawa na tayo sa ating bansa. Naawa na tayo sa ating bayan po. Okay? So, instead bukas po, communicate natin. So na-schedule po April 28 na. Ano ba itong March? Let's leave. On March 31, I see. The scheduled initial trial in this case on said date, March 31. So na-postpone po. Instead, ang excited na sana ako para bukas. Pero dahil wellness leave, so nag-leave pala yung prosecutor natin, yung fiscal natin. So April 28 na po. April 28, wala ba tayong lakad dyan? Parang may lakad tayo. May lakad tayo. So, April 28. So, April 28. 11 a.m. So, dapat uuwi kami sa 27 dahil hindi pwede. May previews. So April 28 na po yung instead bukas, pero okay lang. So adjust tayo mga kapatid. Ang problema nito dahil yung mga hearing is Tuesday po. And then usually yung yung mga lakad natin is mga series of talk natin sa labas ay Tuesday po. So, ngayon, ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid. Maganda po ito. So, so there are 3 kinds of priestly oil mga kapatid. So, blessed at the Christmas are not just symbols, they are instrument of grace through which God actively touches, heals, and consecrates His people in the sacraments of the church. So, una na oil na binibless ng ang nagbless sa ating mga oil mga kapatid, si Bishop Leonardo Medroso. Siya po yung obispo na nag-orden ko.
idagdag o din sa atin, no? For healing, ito po yung oil of the sick, anointing oil. Enfermurum, oil enfermurum, oleum enfermurum. So, ito po ay ginagamit sa mga may sakit, mga kapatid. Brings spiritual healing and sometimes physical healing. So, yung mga malapit nang mamatay, mga kapatid, at kailangan na ng anointing of the anointing of the sick. At itong mga sacramentals po ito na ginagamit sa sacrament. Priestly oil, dahil pari lang po ang pwedeng gagamit nito. So mga lahigo huwag kayong hihingi ng mga priestly oil. Oleum enfermorum, oleum catechumenorum, oleum chrismatis. So give strength, peace, and courage in suffering. Prepares the soul for passing if death is near. It reminds us God does not abandon us in sickness. So mga kapatid, paalala po ito na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Mula nang isilang tayo, may bautismo. No? Lalaki tayo, receive tayo ng sacrament of confirmation. Kung magkasala tayo, may sacrament of reconciliation. Kung gusto mo meron ka ng iniibig, may sacrament of matrimony. So lahat ng mga aspeto, dimension ng ating mga buhay, mga kapatid, nandyan po. Sinusuplayan po tayo ng grasya po, specific grace po. No? And then kung papasok ka sa religious life bilang pare, may sacrament of ordination po. And then kung malapit na tayo mamatay, meron ding sacrament of anointing. Grabe. So yan po ang patunay, the 7 sacraments, mga kapatid. Ito ang patunay na yung Eucharist din, yung katawan ni Kristo, na to nourish our spiritual life, no? Every day nag-celebrate tayo ng misa. So dito, mga kapatid, makikita natin na hindi tayo pinabayaan ng ating may kapal. Lagi siyang nagsasama sa atin. Totoo yung sinasabi niya na I will abide you until the end of time. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, sasamahan ko kayo. At naging totoo po yan dahil sa kanyang mga sakramento. Amazing na amazing po ang ating simbahan po. At wag nyo po itong iiwan, mga kapatid. So second na oil is for spiritual protection and preparation. Tinatawag po itong oleum catechumenorum. No? Ito po ay ginagamit po ito po ay ginagamit sa unang-una sa binyag, no, sa pagbautismo, mga kapatid. So usefulness sa mga adult baptism, no, strengthens against sin and temptation, prepares the person to receive new life in Christ, symbolizes being freed from the power of evil. It reminds us the Christian life is a spiritual battle, but God gives strength. So, totoo na may demonyo at sinusuplayan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. So, ang ganda ng ang ganda ng ating simbahan. Marami akong matutunan. Marami tayong matutunan dahil ito po yung simbahan na tatag ni Kristo. So, ang pangatlo na oil, ito pong oleum
chrismatis or chrism oil. Ginagamit po ito sa baptism, sa mga sanggol, and then confirmation and holy orders, no, sa pag bagong maordinahan, no, ginagamit ito. Chrism oil po ang ginagamit dyan, no? Marks a person as belonging to Christ, imparts the Holy Spirit in a special way, consecrates for a mission in the church. So itong mga oil na ito, reminded po ito sa ating lahat. Hindi lang yung pari na katanggap ng anointing. We are chosen. Ito po, we are chosen. We are anointed. Wow! We are anointed. And then we are sent. No, pinadala po tayo dito sa mundong ito. At ang pinopost ko po, alam nyo, pinopost ko po yung kanina, yung sinasabi ni Pope Benedict po. Pope Benedict, ang ganda po magkasabi niya. Ito yung notes ko sa, wait muna, ito yung notes ko kanina sa topic ni Father Abel Villarojo. Sabi niya dito, kino-quote niya yung sinasabi ni Pope Benedict XVI sa kanyang homily sa 2005. Sabi niya, and only where God is seen does life truly begin. So saan yung may buhay na matatagpuan natin at magsimula yung buhay natin? Only where God is seen does life truly begin. Only when we meet the living God in Christ do we know what life is. We are not some casual or meaningless product of evolution. Each of us is the result of a thought of God. So galing tayo sa plano ng Diyos. Each of us is willed. Each of us is love. Each of us is necessary. Wow. Homily po yan ni Pope Benedict XVI. Bawat isa sa atin ay hindi po galing sa biglaan na biglaan lang na lumitaw, no? Kundi galing tayo sa isipan ng Diyos, galing tayo sa plano ng Diyos. Bawat isa sa atin is willed by God. Bawat isa sa atin is loved by God. Bawat isa sa atin is necessary. Wala pong ginagawa na hindi po necessary, kinakailangan. Bawat isa sa atin ay kinakailangan po. Kaya nga, ang simbahan natin nag-reflect sa mga salita ng Diyos. We are so important before the eyes of the Lord, mga kapatid. At salamat din tayo kay Father Abel, no? Sa kanyang magandang sharing kanina. Okay? So, dito na tayo sa biblical foundation po sa sacred oil. So, every year po yan. Every year po yan. Merong Christmas, no? Mark chapter 6, verse 13. The unwanted many sick people with oil and healed them. So, malinaw na malinaw, ha? Mabasa natin yan sa Mark chapter 6 verse 13. Ano pa? Dito sa James chapter 5, babasahin natin ang buong talata. James chapter 5 verse 14. Ito yung nakasulat, mga kapatid. Basahin natin. Is anyone among you sick? He should summon the priest of the church, and they should pray, the priest of the church,
They should pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. So malinaw na malinaw ha. May may biblical foundation tayo. Okay? So tingnan natin yung mga church fathers. Tingnan natin yung mga statement sa mga church fathers on priestly oil sacramentals po ito. Back to reality na father, yes. No? So, Saint Hippolytus of Rome sa taong 215 AD, if anyone offers oil, let the bishop give thanks, that it may be for those who are anointed for healing and for casting out of the evil, every evil. Kaya yung mga sacramentals natin, yung mga ginagamit natin sa exorcism, kukuha ako ng kaunting mga priestly oils, ihahalo ko po. Dito naman tayo ni Origen of Alexandria. The oil is a symbol of the mercy of God, by which the wounds of the soul are healed. Ano pa? St. John Chrysostom, it is not only for bodily healing, but also for the cleansing of sins. Wow. That the oil is given. So kaya nga, very important po itong araw na ito, yung Chrism. Yung Chrism Mass. So, bigyan natin ng catechism about the Chrism Mass, okay? You were anointed that you might be a partaker of Christ. Sabi ni St. Ambrose. St. Innocent the First, this anointing is not to be used except by priests, as the Apostle James has handed down. So yung anointing of the sick, dapat pare po. Hindi kayo pupunta magpa-anoint. Dapat pare po. No? This anointing is not to be used except by priests. Malinaw na malinaw. Except by priests. Okay. And then Saint Irenaeus of Lyons, we are anointed with the oil of gladness. Receive the unction of the Spirit. Oil represents the Holy Spirit's indwelling, yung oil. It is indwelling of the Holy Spirit. The anointing is not external only, it is interior transformation. It is an interior transformation, mga kapatid. The oil is given as a remedy for both the body and the soul. So kaya nga kapag marami tayong mga experience, mga kapatid, na gumaling after receiving the anointing of the sick. Yung ano ba yung kaibahan, Father? No, magtatanong kayo. Ano ba yung kaibahan, Father, sa mga yung exorcism oil? Yung exorcism oil, it is called common oil. Bakit common oil yun, Father? Dahil pwede gamitin sa pare at pwede din gamitin sa mga hindi pare. Kaya nga, from time to time, nagble-bless po tayo ng mga common oil. Iba po ito ha. Itong binibless ng obispo, hindi po ito dapat hihingin sa mga laigo. Dapat ang pari lang po ang gagamit nito at hindi po mga laigo. Malinaw ba yan, mga kapatid? At sana po malinaw po yan, no? At yun lang po muna, dahil meron tayong meeting with the Catholic Faith Defender ngayong gabing ito. At umuwi muna tayo dahil meron tayong kinukuha dito sa bahay. So sana po ay meron kayong maraming natutunan sa live natin. Maraming salamat sa laging nanonood. Libo-libo po yung nanonood natin at na-evangelize natin sa buong mundo. At witness po tayo dahil bago lang tayo. Kauwi galing sa Switzerland, Canada, Germany, and New York. Nandito na tayo sa Bohol. Pero mga kapatid, ngayong
ngayong linggong ito, wala po tayo, walang open po yung office natin dahil Holy Week po. Let us observe the solemnity of the Holy Week. And then, magpakumpisal din tayo sa mga parokyano natin dahil ito yung pagkakataon. Lalong-lalo na sa Tuesday, Thursday, Wednesday and Thursday. Dahil ito yung mga wala ng trabaho po at marami nang uuwi. Doon lang ako sa parokya at tutulungan ko si parish priest natin to administer the sacrament po. At hindi natin sayangin itong mga araw na ito to receive the sacrament po. And then to enjoy plenary indulgence po. Okay? So, Fighty Maria, to that save thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless.